Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Mga igsoon, may adlaw niyata sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtong Katoliko dinhi sa Cebu Catholic Television Network. Pinanguluhan ni Brad Dodong Limchua ang atong programa sa iyang katakos ug pagtuon ni Brad Dodong makalagpas na tag mga laod. Ang atong programa moabot sa Amerika ubang mga nasod sa Europe o sa Asia. Salamat sa Diyos sa gahom sa makaimanan karon nga gitugyan sa mga makinahanglanon o kini nagamit sa nato sa atong programa. Atong pasalamat sa atong magagahom nga Dios, atong langitong amahan nga nahigugma kanato. Takos sa atong pagdaig, pagpaghimaya kaniya. Ug ato sang pasalamat sa Ginoo nga doon natay Arsobispo Alberto Uy nga nabantog siyang kakugi, kamay gugmaon sa kaluwasan, o nahigugma siya ang bukasyon sa pagkapare o pagka-obispo, arsobispo. Nagikahalan niya sa tumang kalipay. Nagka mga katalagman at higuman, ang atong arsobispo tuwa dahil sa mga dapit ano mga tabangan, matagan o kadasig pagbangon ang mga biktima sa katalagman. Bagyo Tino, uban pa mga katalagman, ang atong Arsobispo Alberto Uy, may halad siyang kinabuhi, pagdasig sa mga tao. Kung kanuna niyang gidamgo, gitinguha, ang mga pari nga magasunod sa siyang lakang sa pagpaubos o kabuutan o matod pa niya ang simbahan, ang katawhan, nangandoy o mga pari nga buutan. Pasalamat ta sa pinulungan nga kinising-kasing sa atong Arsobispo Alberto Uy. Ato sang iyampo nga itong mga kaparian, nga sa kapari, tawag na sa Ginoong Alter Christos. Lain nga Kristo dinis kalibutan. Kaya sila gisangunan sa mga buluhaton o misyon ni Kristo nga maong pagmantala sa maing balita, ilabi na sa 7 ka sakramento o sa 10 ka sugo. Anyaw ba nato, diya sa kongwa, diya si Bradori da Kasang nabantong nga Master o Bible Contradictions. Diya sa John Porca, ang kapaambit sa mga pagtulunan sa atong simbahan. Dito maglangan, atong paminawan si Brad Rodi da Casa. Salamat, Brad Sok, ug mayang hapon sa tanan natong televiewers. Kutob sa maabot na inyong Sibya, labi na gid sa Barangay Ermita, Carbon Market, Cebu City. Nila ni Winnie Miro, Erwin Gukong, ug ni Genesis, Veronica, and Mary Racasa. Karon Brad arita sa kasulatan sa Jeremias 4:22. God said, "My people are stupid. They don't know me. They are like foolish children, and they have no understanding." Nag-ingon ang Ginoo, ang akong katawhan mga buang-buang. Wala sila makaila kanako. Sama sila sa kabataan nga walay buot, o wala sila sa labutan. Jeremias 4:22. Sa 1 Corinto 10:14, sa maing balita, Biblia na kanayon,
So then, my friend, keep away from the worship of idols. Miingon si Apostol Pablo, mga igsoon, ayaw kamo pagsimba sa mga Diyos-Diyos. 1 Corinto 10:14, ayaw kamo pagsimba sa mga Diyos-Diyos. Sa Salmos 106, tudling 19, nagkanayon, nagbuhat silag baka nga bulawan dito sa Sinai, o gisimba nila ang maong Diyos-Diyos. Salmos 106, tudling 19, gisimba ang mga Diyos-Diyos. Akong pangutana, Pladsok, mao ni, si Apostol Pablo miingon, ayaw ka simba. Unya Salmos, ilang gisimba ang Diyos-Diyos. Wa ka ni magkasumpaki, Pladsok. Paliw ko na kong patinaw ni Pladsok. Salamat kayo, Brad Rudy Casa. Rudy Racasa. Di ba ka na lang imong apelido? Racasa? Racasa. Oh. Muna yung apelido nga Racasa. Tanang kayugot og mga kalisdanan. Sauon lang sa Racasa. Usa na ka ginabiton nga di mo na makita. Bitaw Rudy, may kayong pagkutana. Nga sa unang tekstong imong gibasa sa 1 Corinto 10:14, ayaw kamo pagsimpag Dios. Pero may buong ta kay sa Salmos 106, versikulo 19, ningon na sad ang kasulatan, simbaha ang Dios. Now, saan na to pag-reconcile na nga gidili ang pagsimba sa Dios, nga nasa sugo nga simbahang Dios. Ang kadtong nagasimba sa mga Dios, mao tong nagasimba sa mga bakak nga Dios. O atong mabasa ni sa Balaang Kasulatan, dinhi sa 1 Hari 15:13. May usa ka hari nga matinuon kay sa Dios. Gingan ang yangan mo si Maaka. Niya na sayra niya, na sa inibawan niya. Ang iyang mahal nga inahan, tinangga niya. Nga sa tago nagdag mga Diyos, mga linilok nga larawan nga hinimo dagway sa bisan unsa, sa adlaw, sa makabituon. Nagisimba niya itong iyang inahan. Ang maong hari nga dunay pagtuo sa matuon nga Dios ug kana mga Dios mga kaaway man sa pagtulunan sa Dios. Iyang gikuha ang Dios iyang inahan. Niya dito'y sapa nga dito niya ipanglabay. O ang iyang inahan dunay titulo nga nahibaw-an sa tibok ni ng harian nga giyan lagrayna. O pagkadungog sa hari sa kalapasan siya inahan. Iyang gitangtangan o ranggo yang inahan. O kadto usa ka silot pero pagpaybaw sanak nga dili magkaipon ang matuon nga Dios ug ang Dios. So mao ni ang mga Dios nga nganlan nato mga sinalikway. Ug matud pa sa kasulatan mga larawan nga gihimo pahimo siyang inahan og uban pa nga mga larawan nga gisimba o kini gikaligut-gutan sa hari nga nagatuo ug matuon nga Dios. So doon na may mga Diyos. Larawan ni Baal, Belfior, Diana, Jupiter, uban pa. Kana maong kaligut-gutan sa Dios kay kada dili man tinuod nga Dios. Kanya sa 1 Corinto 8 nagingon nga ang mga Diyos walay buhi nga gipahanungdan ug walay say tinuod nga Diyos. Kay Diyos pero nagtaw-taw, dili tinuod nga tao. So, ang mga larawan nga gipahimo sa Dios, napa di ay? Doon na tayo mapasa nga ang Dios nagpahimog larawan. Nasa Exodus 25, 18 ngadto sa 19. Nga ningon ang Dios kang Moises, pagsalsal og linilok nga larawan sa duha ka anghel o kirubin. Ug humani ana, o ayaw kalimting ang dapat imo gamiton bulawan, butang masikakilid sa altar. Kay naa ako diha. So, naigisugo sa Ginoo nga larawan nga natabang og kaluwasan. Sa Numeros 21:8 nga ningon ang Ginoo nga o sa may imong yanhi
Moises. Niya pa si Moises Ginoo sa paglatas na mo sa desierto sa laom sa bas na daghang bitin nga mungbo ra pero mala kayo matilapan ang mong tiil patay mi labi na makapaak patay mi nagtumpi na ang mga minatay unsa akong buhaton og ningon ni Ginoo Moises paghimog larawan sa dagway sa bitin ilikos og kahoy niya dad-ani sa mga himalatyong hipakan ako ning panalanginan og pinaagi ni mamaayo sila dili sila mahinayon pagkamatay gihimo ni Moises nilampo si Moises unya nawa pagyud kadtong mga bitin nga naa sa lahom sa bas mga kanto pinadato ni Satanas. Números 21:8 Moises paghimog linilok nga larawan nga gamito nimo pagluwas sa mga hipakan. So naa tayo mabasa sa Biblia. Números 21 versikulo 8. Mao na nga distinguish pagpahibaw sa kalainan na ay mga larawan nga gitawag Dios. Sumala sa Uno Hari 23, mga larawan ni Baal, Belfior, Diana, Jupiter, Astaroth, guban pa. Mga sinalikway ni sa Diyos. Mao ni mga Dios. Pero kanto mga larawan nga ipahimo sa Ginoo ngayang ipanalanginan dunay tuyo pagluwa sa kinabuhi. So, sa lakton pagkasulti usa ka pangutanang angay tubagono nato. Nga nakasaa ba ang Dios iyang pagpahimog larawan? Nga nakasaa ba ang Dios nga katong larawan iyang gibendisyonan aron maluwas katoy pagkagbitin? Tubagono nato. Ya sa Zacarias 3, si Zacarias nagsulti nga siyawi ang Dios nga makagagahom. Naghimog linilok nga larawan. Yang gikuha katong dakong bato nga gitugyan ni Josue kaniya. Og ang Dios nagkulit og pito ka mata niya tong bato. Ang bato gikulit niya ang larawan sa mata nga nagkahulugan og ang Dios na asta nang dapit. Musa may kahisog bata pa ingon nga uy nakasaa ka Ginoo kay nagpahimo kag larawan. Dili ka makasulti niya na. Kay naa sa Deuteronomio 32:4 nag-ingon, ako ang Dios o dili ko makasala. So, di na makasala ang Ginoo. Dili ka katulisok Ginoo nakasala. Di na siya makasala. Sa muna ato tubag sa may pangutana ni Brad Ron ni Nakasa, ato na yung tagdoon si Brad John Porca. Dahan salamat Madjok, mayo. Pwede ni abot si Labra District. Stay buti. Steve Buti. Labra District. Nato na yung gikamingawan nga. Doon naman siya programa doon sa Pisto. Online. Yeah, online. Yeah, siya biyahe sa lain mga nasod sa kalibutan Kay sa dakong barko, pero magkapadayon sa siyang evangelization, pagsangyaw o paghatag o apologetics sa mga tao, hindi masaag sa mga pagtulunan nga gi-atake sa mga tinahuan nga atong hatagan sila o respeto sa. So, karong taon, buapil na to si Brad Steve Buti. Bote. O, Brad John Porca. Dahan salamat Madjok, agi tug pasalamat ni atong Obispo das Maasin si Precioso Cantillas maayong hapon Bishop ug sa tanan nato labi na si Brad Judge Julius Ubos. Judge, sige pa siya kag sangyaw kay Sige siya. human sa itong pakiguban kaniya o siya nakiguban nato sa daghang mga dapit nga to sa giadto may na kay mo lecture ya Wali. may pagkatao ba judge ni siya pero wa siya niya kalimti nga siya usa ka Kristohanon usa ka tawo nga dunay kalag kag kinahanglan iyang losod usa nagbansay siya sa apologetics ug daghan siya mga tinud-an dito ug ubay-ubay na sa mga parokya sa Southern Leyte nga naduog na imbitar ni Judge Julius Ubos. Julius Obos. Ya doon na po siya mga kauban sila si Van. ya kauban ka itong mga lecturer ba? Si Daghan sila. okay. So, sa may mong pagkutana? Si ang pangutana Madjok ngadto natubangan nangingon man si Maria way labot sa pagpanuwas kay ang teolohiya sa Iglesia Katolika nag-ingon may tungod sa pagpanubos sa sala sa katawhan diha sa kamatayon ni Kristo sa cross. Si Jesus lamang way labot si Maria sa pagpanubos niya ngamong mingon mo nga si Maria laban o mo tipik sa pagpanubos. Paliw kung pati na ni pangutana Madjok. Way labot si Maria sa pagpanubos. Si Kristo ra mo imong luluwas. Duha ka tekstos Biblia
nga magtudlo ka na nga si Mahal mga Birhen Maria, doon na siya role, doon na siya tahas nga gigamit siyang anak. Ang una na sa Hebreo 2:14. Nga nangingon ang anak, siya yung pagkatao sa kalibutan, nakaambit siya sa dugo, ug unod siyang inahan. O, kitang mga tao sa kalibutan nga gipaganak sa atong inahan, nakaambit ta sa dugo ug unod sa atong inahan. Unya, ang kaduhang teksto na sa Hebrano 9:22. Sine sanguinis effusione non fit remission. Linatin mo na, daghan ka sa buti nga linyara. Nasa seminaryo mayor. Ha? Nga nag-ingon nga without the shedding of blood, there is no forgiveness. Without the shedding of blood, there is no forgiveness. Kanan duha ka teksto. Makatubag na ng pangutana nganong si Maria matawag nato nga giatagan sa og tahas siyang anak nga manunubos. Unsa man na? Hebreo 2:14. Nga kanang anak nga mao si Kristo ang iyang unod ug dugo gikan na ni Santa Maria Birhen. Nga mo'y gipili sa Dios Amahan ug sa Espiritu Santo nga siya mahimong inahan ni Jesus. Unya kay ang unod ug dugo sa anak gikan masinahan. Ug mao man gigamit ni Kristo sa Hebreo 9:22. Sine sanguinis effusione non fit remission. Without the shedding of blood, there is no forgiveness. Kung gitubos kita ni Kristo sa pagpaagas siyang dugo, ayaw kalimti. Kanang dugo kuno ni Jesus, yang dugo gikan na as Mahal nga Birhen. Ug wa pas Mahal nga Birhen, dili ta matubos kay gikananglan man. Sine effusione non fit remission. So, mo na ato'y katubag, unya balik sa tani Rodi Racasa. Salamat pag-usap na so. Unya, maayo lang hapon sa tanan yun nato mga televiewers. Kutob sa maabot nining mga sibya. Sa Hebreo 9:22, indeed, according to the law, almost everything is purified by blood, and sin are forgiven only if blood is poured out. Sumala sa balaod, hapit ang tanang butang, mahinluan pinaagi sa dugo, ug mapay sa ilaw lamang ang sala kung kini pag-aagasan og dugo. Sa Genesis 6:3, God said, I will not allow people to live forever. From now on, they will live no longer than 120 years. Mingon ang Ginoo, dili ko tugutan ang tao nga mabuhi hangtod sa kangturan. Og sukad karon, kutob ra gayud sa 120 ka tuig ang ilang kinabuhi. 120 ra gyud man Genesis 6:3. Sa Salmos 90:10 ningon na sad 70 katuig lamang ang gitason sa kinabuhi sa tao niining kalibutan na. May tinuod ani Bradsok 120 o 70 lang. Paliw ko nagpatin-aw ani Bradsok. Ang labing tiguang tao sa kalibutan, Brad Rudy, si Metusala, nga matud pa sa Genesis, nga si Metusala nag-edad og 934. But sa hapit sa kalibo. Unya, mo na si Adan, taasar sa edad. Yan itong unang mga panahon sa pag-upang lunhaw pa o batanon pang kalibutan. So, doon ay tao ng itagan og taas nga panuigon. Pero, nag-anam pag ruida ang tibok kalibutan, mo nagibasa nimo ang Genesis 123, nga ang naandan nga edad sa tao, 120. Pero, samtang ni libot pod ang panahon, nga gitimplahan na sa nagalalaing mga makakadlok na buhat sa mga darkness, buhat ni Satanas. Nagkaanam sa doon ka bubu sa panuigon. Muna gibasa ni mo, Brad Rudy, ang Salmos 90. Salmos 90 90 versikulo 10. Sakto ka. Salmos 90 versikulo 10. 10. 70 na lang. Yan doon ay sumpay na. Kung maabot pag yung kag 80, pagkapin na nimo. Bonus o batod pa
naampingan imong lawas. Oh. Saan na ito pag-amping itong lawas? Usar man na itong lawas. Ampingan, ginato. May magduha kay ingon ta bala. Mapukan ng usa na paibuhi. Usar man na itong lawas. So, kinahanglan kaya na ito ang mga makadaot sa itong lawas. Sama sa pag-inom o sobra nga ilimnong makahubog. Pino. Adaling mamatay ang tao niya. Kaya masunog man ang tumbaga. O gilabihang pag panigarilyo, sigarilyo ga chain smoker. Na humanog po sa sigarilyo, pulihan na sad. So, watay kalibutan nga ang maong sigarilyo, lagmit maka arang-arang sa itong ginhawa, pero dekano na makamatay gyud kay punta man sa baga, lisod ta ginhawa. So, kung palubihan na ito, wala nga, kita ni kudlo sa atong mayang panglawas. Ang uban, kaningan lang nightmare, ha? Kanang magabi, alas 7, wala suroy na. Ato na sa mga kalingawan, hangtod mo puli, kadlaw na hubog. O naghimo dito mga buhat nga malaway. So mo, nang ikudluan sa tao, ang iyang kinabuhi, gipamupaan ba? Ya, dili na, mo may gihimo na nas tao, siya ay nagpanday na sa dili iya sa Diyos nga way of rearing human being, pagtagad niya sa mga tao. So, mo na, sugal, mamabay, niya, si Bagarilyo, grabe yung pagpanabako, o niya, bino, mo na yung maka kudlo sa atong kinabuhi, ato ng buhat. Mo na nga, gawas nga kana atong buhat, gidata siyawa, niya, kadaghanan sa atong gihimo, watay kalibutan, nga salasan. Kaysa 1 Corinto 3:16, your body is the temple of God. Ang ato ning lawas, templo sa Dios. Muna ang pingan nato. Usa kitay makataas-taas sa itong kinabuhi. Basta, igsob nagsinta, bonus na lang to. O gutsinta, tungkol kay ninguha, yung kapangayo. Pilay mong edad, daro pa ka 50, no? 71. Uy, matam na nga po kang tanaw. Kasi, ako, modesty aside, 68. Oh, 66. Balihon na rin mo. Balihan na mo na sakto. Muna, hindi pa tayo mo padayon sunahan, atong tanawon, ang hinungdanon kay pahibaw, karon dayon. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Mag-Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu, for your internet connection. and for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu, Offers you to have fiber optics. for your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu, Sinisibu television
Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Mangisod balik ta sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko dinhi sa Cebu Catholic Television Network. Atong pangulo sa CCTN mo si Brad Dodong Lemchua. O ang iyang kakugi og katakos o kalam ang atong programa mo latas na sa kalawran abot sa USA, abot sa Europe, abot sa some nation sa Asia. Mo na nga salamatan ni Dodong Limchua sa Cebu Catholic Television Network. Kaya lipay ta kay niya si Brad atong pinanggang Steve Bute nga makita nato siya sa iyang programa sa siya nga nang imong kwadong sa cellphone. Online. Online nga kon. Kano ba sa safety ka pan? Online nimo. Okay, online. Nya nagandam sa siya so sa kabasahon kay yung gitun-an pag-ayo nga hapit ta sad mo gawas sa imprentahan. Kunya sila pa kumalimot tungod sa atong kasuod o ka higala ningon sa akong manghod si Steve Buti nga maalagaron kayo sa simbahan. Sila bawas tanan sa atong yung makagahom nga Diyos. Muna doon ako'y ikatulo nga libro sa Katinawas Pagtuo numero 3. Doon natin Katinawa numero 1, numero 2, ug doon na sa Armadura Divina. Doon natin Katinawan 1. Karon mo ni Katinawan 3. Nindot kayo ang puting puting dagko ng litra ba? Ya, mo na nga dili ta mangitag dagkong nga grado sa atong antihus. Ug daghan kay mga pagtulunan, daghan kay mga makalilibog nga pangutana nga murag ipangka na to atong os bungbong kay di ta kasabot pero sa gahom sa simbahan Iglesia Katolika na dia mga sources, na dia mga divine books, na dia mga theology books, na dia ang examination nato sa nganda nato o the Holy Bible nga mga malisod nga sabton masayon sayon na lang. So mo ni ang programa nato proyekto Katinawan sa Pagtuo numero 3. Ako ning ihatag ni Dodong Steve Bute. Kaya ayaw kalimot ka, doon na natay kopya ni ining numero 3 sa Katinawan. Ug doon na mo'y tinguha pag angko ni ana, ikabot niyo sa Cebu Cathedral Cebu, atubanga ang katedral, dapit sa tuon ay tindahan. Cebu Archdiocesan Book Center. Nadi ang kopya nato, ang Katinawan sa Pagtuo numero 3. Ug ako makahangyo ninyo nga doon na mo hinagbuan nga mga pangutana nga lisod-lisod gyud og natubag sa Katinawan numero 3. So gikan ni Cardinal Vidal nga mo naghatag og imprimatur si Monsignor Adel Abelia kaniya akong classmate sa seminaryo, pare siya ako sa Christian Los Pare, bitaw Catholic Faith Defender. So mo ni atong kasaysayan sa atong mga basahon. Kunya wailangan ato na yung tagdon usa si Brad Dennis Bacolod usa sa mga leader sa Catholic Charismatic Cebu, Philippines. Ug daghan kayong mga messages alang sa kanato sa renewal through the Holy Spirit Life in the Spirit Seminar. Amo ilang kaila pag-ayo ni Brad Dennis Bacolod. Brad Dennis sa imo putana. Akong pangutana Brado, Bradsok, tungod din yung pagtuo. Kay naukyab ko ani kay atong Domingo mao ning ebanghelyo maingon nga kung doon na kay pagtuo sama sa liso sa mustasa
makapabalin kag bukid. Kunya kining lisos mustasa giisip man ni nga mao ang usas pinakagamay nga lisos tibuok kalibutan, mas gamay pa ni sa kanang sa lisos sa kanang sa binangkal. No, mas gamay pa ang Gamay lisos. gamay pas munggos. O gamay pa sa munggos, Oo. dako ras munggos kanang sa binangkal bitaw nga liso kanang sisame. Oo. Oh, Gamay gamay kay pa liso. na. Unya karon giingnan ni si Pedro katong hapit malunod si Pedro. Giingnan niya, oh Pedro, pagkagamay ni mo yung pagtuo. No, unsa ka kagamya ang pagtuo ni Pedro no nga magkamabali na mga gani kag bukid sama ra kagamay sa lisos mustasa. Kunya karon iyang gikoreksyonan si Pedro nga gamay ang nagpagtuo. So unsa may punto ani brother? So Ang punto niya na mao nga ang kagamay sa pagtuo. Kung naa ka, matapas Ginoo, makapabalhin ka nining bukid nga tos dagat. Sa ato pagkaya kayong pagtuo niya, ang bukid ning mga ka alsag kadako kayong bato. Mabalhis na dagat. Sa to powerful. A very little faith. Pero si Pedro, naibog si Ginoong naglakaw padung sa ilang sakyanan. Ang naglakaw sa dagat, yak hugusog panghangin. Si Ginoo, palaktas ako sa dagat. Oh, dali Pedro. Di ambag na si Pedro, pagkahandak niya ang dagat, moralag daan sa karsada ba, siminto ba, banto kayo, wag siya. Lipay kasi pagkanito, tinim lakaw dagat. Pero diyang na, niusab na ang hangin, ang bao dagko na kayo, kuyuan mas Pedro, natislao pag yun. Muna ni si Kristo, kagamay si mong pagtuo Pedro. Now, unsa may kalainan ni adtong ningon kung doon na kay pagtuo sama sa liso, gamay ra kay ng lisos mustasa. Nya makabalhin ka bukid. Nya katos Pedro gamay sa pagtuo kay Ginoo, gamay ra yung pagtuo niya natislao ban. So what is the difference? Nga just the same little faith. Ang difference, the trust. Ang pagsalig. Kaya bisag gamay ra itong pagtuo, pero dako ang atong pagsalig sa tuburan o tinubdan sa gahom, nga maong gahom sa Dios. Mo na nga, ang atong gamay nga pagtuo, punaan sa Ginoo siyang presensya. Tungod kay nisalig ta kaniya. Para sa saka pasyente diya sa ospital, nga kabus sila niya, ang grabe pag yung sakit, cancer, yung siya, Ginoo, mora gani ako, gamay ra ni akong pagtuo gyud kay naibaw man ko nga way tambal nga ikayong kanser. Way doktor nga makahimo pag ayom sa sakit nga kanser. Pero Ginoo yung siya. Dako og pagsalig nimo. Abi nimo Ginoo, na ako'y wawog anak. Ako asawa nasakit san. Niya akong kamagwangan anak mo nagbuhi namo. Kaluyin tan ko Ginoo. Kay gamay ra kog pagtuo. Pero ipakita nga ako, misalig ka nimo. Kaya bisag karon kuhaan ko nimo sa imong sa akong kinabuhi, dili ko hadlo. Kaya nagaandam na ko. Moro to. Niya pag-abot sa doktor, examine siya, uy, negative na makadong. Ano man yun, sabay, doon na niduo ni mo dinig, katagal kang tambal. Wa, doktor, wa, sir. Ako nang ipailas Ginoo. Salig ko nimo Ginoo. Ganahigugma ka kanako, kinsa may bubuhi sa akong mga anak, akong asawa, masakit ito. So, allow me to enjoy life again. Mura no, salik ko niya. Believe ko sa iyong pagtuo, sir, dong kay ang iyong pagtuo mo kay nagakaluwas ni mo, kay intambal na mo, kami mga doktor, di kami kayo. Basta cancer na. Sa mga na usahay, bisan gamay ra atong pagtuo, pero dako atong pagsalig. Motos Pedro, gamay ra kay pagtuo. Yung masalig nga doon na kasi sa Ginoo, tisla o Ginoo. So kanang atong gamay nga pagtuo, yung kadlo ka na. Kaya mo padako niya na, kanang mo puyo ni mo. Kinsa man na, ang Ginoo. Ningon Ginoo, doon na kay sa nga daghan. Makalilisang, wa na gyud ko. Nalayo na gyud ko nimo. Dili ay kay gibiyaan ta mo. Nga naghimo niya na, apan kamo, mo mitalikod ka nako. So, mo na. Isaias 26:12. Kay bulungan kay sultihan ni Isaias. Kung maabot ang pagtabang sa Ginoo kanato,
Musuod siya sa atong kalag. Ug mo'y mubuhat sa atong ay buhaton. Ay ba, mo break sa tana. Imagine na, Ginoo musuod na to, nya mo mubuhat sa atong buhaton, no? Mo tong tao. Nga ang pagbuhat sa kaluwasan, siyang lawas, ug pagbuhi siyang mga anak, ang Ginoo nga diason niya. Unya atong tangdon dayon si Brad Steve Buti nga gikan pa ni sila yung panaw niya sila yung mga nasod niya mabot ang pipila ka buwan balik siya sa Cebu kay gusto gyapon nga mo lingkod uban ka nato sa mga pagtulunan may tungod sa kaluwasan pero unahon nato siya pagsulti sa mga 5 minutes Brad at Steve sa imong mga nakatunan niya dunay pangutana ipakapinala na. Okay, Brasok. Salamat. Una Brasok, salamat sa katinawan sa pagtuo. Numero 3. Numero 3. Ako din Tayo pirma, Brasok. dedikasyon. Sige pala yun. May sunan, pasalamat ta sa Ginoo tungod sa grasya nga karon nagka tapok ng santa. Kining SSPX may sunan dinha sa social media kung atong nabantayan nasa mga propaganda. Unsa man yung mga propaganda? Pananglitan kanang dunay mo kalawat nga nagluhod karon dili tagaan sa pari ba? Dili tagaan sa pari. Ang usa ka babae o lalaki mo barog unya mo biya. Ipagawas din nila nga tan-awar kini mga pari sa kini mga modernist kining Vatican na irehiya na ni. Murag na nalihis na ba? Murag kon mga isunan kanang mugawas nga ang Roma na irehiya unya ang SSPX maunay nahimong magisterium. Ato ning tubagon may sunan. Makakita gani mo sa social media nga dunay pari nga umuhatag. Wala muhatag ustiya. Bantayan ninyo ni. Panitan ako. Sa tinuod lang kung papilion ko kamot og ang baba, mas mayo ang baba may sunan kumpara sa kamot. Pero akong gigakos ang kamot. Kanang kamot ba nga mudawat sa ustiya, ako nang gigakos. Lahi man yung SPX. Ang SPX may sunan, mudawat lang sa baba at the same time, moingon sila nga modernist na, irehiya na, iya na siyawa. Natay record na na. So, ang kanang pagdili paghatag sa pari, wa na magpasabot nga ang pari dili mo pakalawat nila. Kinahanglan muubi ka sa simbahan. Kaya ang kinibiyang obedience may sunan, maubyan siya kasagaran ng imperno. Sa bisyo ni si John Bosco dito sa imperno, gipangutan na siya siyang guide. Unsa may root of all evil. Mingon si Don Bosco nga pride, no, obedience. Delikado kayo. Kanang SPX, mo atake sa Roma. Pagkadelikado na. So, mao na siya purpose nga nganong dili tagaan. Kay kung sakto pa ka nga muubi ka sa simbahan, mubarog unta ka. Unya, pinagiskamot ba? Kay kanang kamot sa kamot pagdaot ng sunan, wala man agi dili sa simbahan. Mateo 26:26, mingon na itong Ginoo, kuhaa ug kana. Sa to panaang ginong kamot. Kuhaon gud unya kana. Nya ngano mo atake man sila nana. Karon ngano mo pili man ko sa baba may sunan ang pagdawat. Kay ningo man si San Juan Bautista nga bisag pag tangtang sa iyang sandalyas, ako dili takos. So kung dili takos nga pagtangtang sandalyas, unsa pa ka ang pagbitbit ni Kristo? Pero wala ako ni atake sa mga tao, mga Katoliko nga mudawat og kamot kay dunay instances nga ako usab mudawat sa kamot. Depende sa sitwasyon, may sunan. Ilang gidawat si Pope Leo XIV. Ilang gidawat, ilang gigakos, pero ilang giatake ang misa ni Papa Leo XIV kanang New Order of the Mass. Ang kanang New Order of the Mass, kung pa nila manmid kuno, dili man manmid. Kanang pulong nga niyo, tungod kay dunay nag-una nga Latin. Pero ang tinuod, ang kanang misa nato karon, gibalik lang ang original nga naa sa Biblia ba. Pananglitan. Last na lang nagsunan kay mga tanang tablodsok. Dila to tiwason kay daghan kay ni. Pananglitan sa New Order of the Mass, dunay offertory. Kana bang na imuhatag og kanang ustiya o pan ba og bino ihatag sa pari. Tapos ini-consecrate niya na ihatag sa mga tao. Naman sa Biblia. Katong pan og isda. Nangita ang mga apostoles.
nagkakita og pan, nagkakita og isda, gida kang Kristo. Gipanalanginan, gihatag sa mga tao. Kaklaro na na. Nganong atakihon man to na ang karon napamagsunan nga ang Canada new right, new order of the mass, sumala nila in itself evil. Mao na imposible kay nang SPX mo unite na sa Roma. Imposible kayo unless ilang gakson kining new order of the mass migsunan. Pangutana Bradsok. Dinha sa sacrifice Bradsok, si Kristo namatay. Sa pagkamatay ni Kristo Bradsok, ang iyang soul nisipir sa iyang body. Nisipir sa iyang body Bradsok ang iyang kalag. Karon kung ang misa Bradsok same sacrifice dinha sa Kalbaryo, unya pagkamatay ni Kristo Bradsok, nisiprit man ang iyang soul, na drain ang iyang blood sa iyang body. Ang pangutana Bradsok, nganong sa ostiya, nganong manudlo man ta, nga dinha sa ostiya Bradsok, after consecration, naa dinha ang body, soul, blood, divinity. Nga ang soul, nisiprit man to sa diyang namatay siya. Supposed to be Bradsok, wala na datong soul. Kay same sacrifice good. Unya sa pagkamatay niya, nibuwag man ang iyang kalag. Ikaduhang pangutana Bradsok, after consecration, sumala pa sa simbahan, kanang pan, na dinha ang blood, ang body, ang soul, ang divinity. Pangutana Bradsok, nganong kinahanglan pa man ta mo consecrate og wine aron mahimong blood nga dinha sa ostiya na naman dinha ang tibuok Kristo. Body, blood, soul, divinity. O na akong punta na Bradsok. Salamat kayo dong Steve. Nakoy yata ni mong libro dong, pero ang akong problema, ang spelling ni mo sa bote. B-O? B-O-T-E Bradsok, as in battle. Diba? Yaso ganito. Okay. Salamat Bradsok. So, mga bugat makani mo mga pangutana dong. Steve, very theological and somewhat the personality of Christ Himself. Kay, primero na yung pangutana nga si Kristo gilansag sa krus na matay. Pero diin man padung iyang kalag. Sa Biblia, sa 1 Pedro 3:18, nigingon nga, siya diha nga si Kristo gilansag sa krus. Nikawas ang iyang kalag na naong. Muna nga ningon ng si San Pedro, si Kristo namatay sa iyang lawas o siyang pagkatao. Namatay siya sa iyang pagkatao. 1 Pedro 3:18. Now, katong kalag diya nga nabiya na sa iyang lawas, diin mo sa to siya padung. Sumala sa nasulat, na doonay espirituhanong presyuhan, bilangguan. Yang nabilanggo sa itong mga espiritu, 1 Pedro 3:19 na, nga dito si Jesus sa kapresyuhan, nga ang nabilanggo, mga espiritu sad. Sa ba itong bilangguan na nga spiritual jail man? Yan, the ones nga dito sa soul, mga spirits. Ang komentary sa ubos, nag-ingon nga, katong lugara, itong dapita, mao to ang dapit sa mga kalag nga dunay kag maysa. Niya doon na sa mga kalag nga gipangita kay ni Kristo. Murag tawhanon kay expression ba. Nangita siya sa mga kalag nga nabiktima sa lunok panahon ni Noe. Kay ang Ginoo nahibaw nga dunay mga nasambog dito nga magkalag sa panahon ni Noe. Nga wa sila hiabti sa message nga dunay lunok, wa sila kaandam. Pero wa sila may impierno dito sila. Kadto na yung pagdoon ni Kristo, mao ang iyang pagpaybaw, balhinon tamo. Mana kanang nasa 4:8 sa Episo, nga ang iyang pagkunsad nga tos kailanman, mo ipagsaka niya pagbalik sa pagsaka niya sa langit, kuyog sa daghang kalag bihag. Giabrihan niya ang langit. Usa katong mga kalag na balhin na sa langit. So katong pangutana nga, what happens? The body of Christ nailed to the cross, lifeless, but his spirit, soul, was really alive. Si San Pablo nagsulti na din pa doon. So, muna, kung
paralel na to sa Santos nga Misa nga ang konsagrado nga paan sa misa naa diha ang iyang pagkatao, iyang lawas, naa diha iyang pagka-Diyos, naa diha ang iyang dugo kay lawas, may lawas man, naa diha iyang pagka-Diyos. So the Godhead of Christ, iyang human being, iyang body, dunay lawas, dunay dugo. Ug mao na atong madawat sa Eucharistia. Dakong question, why do sometimes nga naman nga usahay pa imnon mo sa tagbino nga kumplito na butong lawas? So what is the significance nga ang pagsaulog Santos nga Misa magsugod sa San Juan 20 versikulo 22-23 nga ang mga apostoles sumala sa 1 Pedro 2:5 kamong mga apostoles sakop sa harianong pagkapare. So mga pare dito, yan yung hiyup si Kristo kanila, kaya hapit na siya sa langit, o nadawat nila ang ingon ni Kristo. Nadawat ninyo ang Espiritu Santo. O may gahom kamo pagpasaylo sa sala. So kanang pagpasaylo sa otoridad, nga naa mao sa ng otoridad, nga ang pare, ikonsagrar sa paan, may mong lawas ug dugo ni Kristo. Ang kumuha kamo kaon ini. Pero ang mga pare duha gyud the place and the wine nga nahimo sa dugo. Kita tibuok pa na nga lawas ningon mas Kristo asang basa San Juan 6:41-48. I am the living bread from heaven. Ako mo buhing tinapay gikas langit. So buhi, isugutan ni Kristo. Yan sa San Juan 6:23, walay bisag unsang kapuslanan sa unod, kundili ang lawas gayon ni Kristo. Kaningon si Kristo, nga akong lawas, iyang unod. Ngano ni siya, dihisugot ba siya? Dihisugot sa nawan ingon man nga ang unod way kapuslanan, ang ipasabot niya ng unod dili ang body of Christ kundi ang tawhanong kinabuhi sa tao nga nagpasabot nga dili angay mo kalawat kung wa siya malimpyo iyang kalag. Mo na nga naa sa Biblia unsay kapuslanan sa unod, unsa man ang unod diya naa sa Ebanghelyo nga ang unod nagkahulugan sa kinaiya nga masalaon nga kinaiya sa tao, pagpatay, pagbuno, uban pa diha, mga kaulak. So mo nang unod sa nga naa sa tao nga walay kapuslanan. Pero question nimo nga nganong naa pa may dugo nga ang lawas ni Kristo kumpleto naman. Ano po kutana nimo? Ang pagkutana mo nga the flesh itself ay ihatag nato kumpleto na iyang pagka-Diyos, pagkatao, na iyang lawas, iyang dugo. Pero por causa de seremonia, de misa, ang pare mo kanunay mo gamit na nga mainom vino. Kita, kanto naman flesh, kay buhi man na. Sa to por causa de seremonia de misa, for the sake of the ceremony of the Mass, ang pare duha niya, the pan o ang vino. Because he is the somewhat ang tinubdan sa paghimo sa konsagrasyon nga ang paan may mong buhi nga lawas ni Kristo. Ang bino apil na tungod kay ang kaluwasan sa buhat Hebreo 9:22 by the blood of Christ man. Mo nag-apil gyud nga ang bino apil sa misa aron pagpainomdom nato nga ang kaluwasan kapasayloan nato comes from the blood of Christ. Mura ko ikapaambit niyo sa imong pugat kayong pungutana. Kanya, ato sa paminawan si Brad George Torrepel. Salamat Brad Sok niya. Ako ding greetings ni Brad Lawrence Alsaro nga nagtanaw karon mayong pagtalantaw kan mo Brad niya. Brad Sok pangutana. Tunyaging simana Brad Sok dunay CFD Brad Sok nga seminarya na siya Brad Sok niya. Nag-sharing lagi niya. Matod pa niya nga
kini ginong langit, purgatorio ug impierno basok, state ra gyud siya basok, kahimtang ra gyud niya. Mao gyud kuno nay gitudlo na seminaryo. Nya gani daghang sa mga parian na nga kana ra gyud gamiton na state ra gyud niya. Moto nga ako siya gigamitan aning Juan 14 katong ningon sa Kristo ba nga sa balay sa akong amahan adunay daghang mga lawak kung giandam kaninyo. Ingon siya, ako masahod na ingon mo siya diri, umingon kanila si Jesus, ayaw ka mo kaguol, salig ka mo sa Diyos, ug salig ko sa kanako. Sa balay sa kong amahan, ano na daghang mga lawak, umuadto ako, aron pag-andam, ug dapit alang kaninyo. Kung dili pa kinitinuod, dili ko unta kamusultihan ini. Sa tupad ingon siya, kung dili pa kinitinuod, dili ko kamusultihan ini. Sa tupad tinuod, yun nga naagilaw, kiningon mo siya nga di na tinuod. So nahog nga na makaks Kristo niya. Katusang kuan ba so purgatorio katong mingon nga miadto si Kristo nagwali so sabot nga nagi dapit kay ug walay dapit ba so o lugar kung kahimtang ra sabot mura ra tong naglutaw-lutaw ra tos kawalangan tong mga kalag dito ba so nga wala gi sila nahimutangan ba nya naa mag sila nahimutangan nya kanang nahimutangan matawag gid dapit kay kung asa ka naa imong nahimutangan ug kanang imong nahimutangan gitawag na siya dapit o lugar wala ko pagpatid-awan ni basok ug unsa ka tinuod basok mao ba gini opisyal Sumpay niya na. Nga sa kaduha sa pagpamanhaw na ni Kristo pagbalik niya ang mga kalag ato sa langit padayeg niya kay gisuluban mi nagbagong lawas nya kato sang kalag sa impierno magkasasala suluban sa lawas na guay dapit sa may kapuslanan to paghatag niya lawas so doon nag langit nga dapit mo na manamon akas langit di man ka nang nakita na tong mga panganod og adlaw ang langit matud pa sa Ginoo na sa 1 Pedro 2 1 Corinto 2:9 ang langit mo sa kadapit sa kahimtang sa kalipay nga walay sama so mo na ang samay atong puy-an ito sa langit ug tay lawas nga ibanhaw naman ta unreasonable ang pagbanhaw niya nga wa day dapit nga puy-an sa mga nasa na langit na nga dunay kalag isuluan niya lawas. There must be a place. Yapta naman tas panahon niya naman si Sister yes, attorney atong musunod. Salamatan Steve Buti sa imong may kayong pagpamahayag niya Steve George Sorpil, John Purka og si Brad Rakasa Rudy og si Brad Dance Bacolod og si Mado Aquino. Salamat kayo, tagbo tapuhon ng atong tulumanon ang katinawan sa pagtuong Katoliko din sa Cebu Catholic Television Network. Ang Diyos magapanalangin kanato. Sorry ma'am, na late ko. Nangita pa mong para internet sa kong anak ma'am. Ay wala na problema. Pag